Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng ano rito, magkwentuhan ho tayo tungkol dito kay Sara Duterte saka dito kay His Excellency Pero gamit tayo ng mga konting pwedeng pagbigyan ng reaksyon, no? Masamang ehemplo, ganito kung ituring ni makabayang block logger, House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magpahayag ng suporta ang Vice Presidente kay Apollo Kibuloy at igiit na hindi makatarungan ang mga akusasyong ibinabato laban dito. Tanong ng mambabatas, hindi ba batid ng Vice Presidente ang patong-patong na kaso na kinakaharap ni Apollo Kibuloy? Dagdag pa nito, parang napakasamang ehemplo umano ang pinapakita ni Vice President Duterte dahil sa pagtatanggol sa controversial na religious leader. Nahaharap si Kibuloy sa reklamong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling sa Estados Unidos. Daming kaso. 5 hours lang ho ito 5 hours ago. Dinidinig naman sa Senado ang sari-saring aligasyon at meron hong 41,000 views. Laban kay Kibuloy at religious group na pinamumunuan nito gaya ng pagiging sangkot umano sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, karahasan at child abuse. Samantalang sa Kamara, isinusulong ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International kung saan honorary chairperson si Kibuloy dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Panawagan ni Congresswoman Castro kay VP Duterte, sana ay maging ehemplo ito lalo na at kalihim siya ng Department of Education. Mas mainam din kung papayuhan nito si Kibuloy na harapin ang mga kasong kinakaharap sa loob at labas ng bansa. Wala pang tugon si Vice President Duterte kaugnay ng mga pahayag ng kongresista. Samantala, ngayong araw ng Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpin ng House Sergeant at Arms si Kibuloy. Pinatawan ng contempt si Kibuloy dahil sa dakpin? Dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Sub Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawan ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Magbigay na ho tayo ng reaksyon tungkol dyan kay Sara Duterte. Marami hong nagsasabi, yun nga, kung gaano kakapal daw ang mukha nito si Sara Duterte at ayaw pang mag-resign o whatsoever. Marami. Kagaya nung ginawa niya kay dumating si Marcos, sinalubong niya pa. At nakangiti siya. Nilapitan naman siya ni His Excellency. At nginitian din siya at nagkwentuhan sila. No? Nang sandali. Alam niyo mga friend. Top share nyo Hindi for the views. Baka sakaling makarating to doon. Sa dapat makaratingan. No? Doon sa His Excellency natin Kung ako sa kanya, diplomasyahin ko to na matindi. Yung bang, patay mali siya, nangyari na. Patatawag niya, BFF. BFF ang tawagan nila, di ba? BFF forever. Kamusta? Kamusta ang naging takbo ng Pilipinas habang ako'y wala? Dahil ilang araw na wala si Marcos, di ba? Anong mo sa akin bilang pinag-iwanan ko sa iyo? Yung tanongin niya, kunyari, patay mali siya na wala siyang nalalaman nung umalis siya dahil umalis nga siya di ba? Nung pagdating niya, dapat ganun na ginawa niya. Pero anyway, pwede pa niya ipatawag to. At yun nga, kamustahin niya. Ano ba nung habang wala ako, ano ba nangyari? BFF. Sabi siguro ni Sara,
Dapat ganon, di ba? Iniwan mo yung Malacanang, iniwan mo yung Pilipinas sa kanya eh. Oh, habang wala siya eh. Oh. Anong nangyari? Okay lang naman. Siyempre, ganun sasagot nun, umiikot ang mata nun. Tapos, banata niya na, balita ko, may nakapagsabi sa akin na meron daw nangyaring prayer rally. Ano bang konsepto nung rally na yan? Yan ang tanong dapat ni Marcos kay Sara, di ba? Oh. Siyempre, iikot na naman ang mata niyan. BFF, sino naman ang mga dumalo sa rally na yan? Iikot na naman ang mata. si Panelo. Si Panelo. Siyempre. Dumalo. Sino pa? Si Harry Roque. Oh. Sino pa? Si Topacio. Sino pa? Si Celes. Ano ba kasi ang konteksto niyang prayer rally na yan? Ha, BFF? Ha? Iikot na naman ang mata. Iikot na naman ang mata nun. Ilang araw ba tumagal yan, BFF? Yang prayer rally na yan. Iikot na naman ang mata nun. Ha? Siguro baka magre-resign na yan. Pag hinarap ni Marcos yan, ang ganun ang tanong. Hindi ba? O, ano naman ang sinasabi nung ano naman ang konteksto niyang rally na 7 araw, BFF? Matagal Mapapatay mali siya si Excellency di ba mga friend? Oh. Sino pa mga dumalo? Si Bongo. Oh, sino pa? Si Senator Bato. Sino pa? Yung tatay mo. Hindi ba dumalo yung tatay mo? May ganun ng banat Dumalo din. Oh, ano naman ang naging topic ng rally na yan? Ang tagal, 7 araw. Sabi siguro ng mata ni Sara. Baka sabi ni Sara alis na ako. BFF. Teka, tinatanong kita Sabi naman ni Marcos, kung ano nangyari to sa rally. Iniwan kita Umalis ako, di ba? Iniwan ko sa iyo Pilipinas. Oh, kamusta naman ang DepEd, Department of Education? BFF. Bilang isang Department of Education Secretary, kamusta naman ang Saka mamaya natin pag-usapan yung DepEd. Gusto kong maging kung ano nangyari doon sa 7 araw na prayer rally Buti hindi kayo naubusan ng dasal. Ganon, mga boss, no? Oh, ano bang kontesto niyang, ano bang buod niyang rally na yan? BFF. Sabi nung mata siguro ni Sara. Teka, BFF. Nung nagrarally naman, ano naman ang ginawa mo? Wala ka bang ginawang ano? Ano ba ang ginawa mo? Sabi siguro ng mata ni Sara. Palagi ka magre-resign pag gano'n ang ginawa ni itong Excellency. Ito talaga sobra naman ang kapal kung hindi ka pa magre-resign. Ikaw na ang tinatanong bilang pinag-iwanan Kumbaga tayo amo, ganyan. Alis tayo. Mga ibang, kumbaga mag-out of town tayo. Iiwan natin doon sa ating parang pagkakatiwalaang katulong, yung ating bahay. Pagdating natin, siyempre, ang tatanungin mo, yung pinag-iwanan mo. Kagaya sila, mga mayayaman sila di ba? Iiwan mo sa mayordoma. Yan sabi, wala bang humanap sa akin? Sino bang ganito? Kamusta naging dito? Ganon, ganyan, ganito. Tatanungin mo, di ba? Dapat ganon ang gagawin mo, His Excellency.
Tatanungin mo yung pinag-iwanan mo sa Pilipinas kung ano nangyari. Ha? Balik tayo. Kung sa... Anong konteksto, BFF? BFF forever eh. Di ba sabi ni His Excellency, ikaw ang aking BFF forever. Oo. Palagay ko magre-resign. Tibay mo pag hindi ka nag-resign, Sara. Pag gano'n ang ginawa sa'yo nitong si Presidente, matibay ka. Oo. Teka, ano naman ang ginawa mo? Nanood ka lang doon sa rally? Iikot na naman ang mata nun. Palagi ko aalis na eh, di ba? Na nga naman sabihin niya, isa rin ako, sumama rin ako sa rally. Nag-uusap sila eh, di ba? Mag-uusap sila eh. Nung napagano si Bongbong eh, di ba? Gumanon siya eh. Siguro ba? Di ba? Ano konteksto? Ano ba sinasabi nila Panelo? Ni Harry Roque? Doon sa rally? Kunyari, talagang wala siyang nalalaman sa nangyari nung wala siya dito sa Pilipinas. Di ba mga friend? Sa palagay nyo. Kung yun ang gagawin ni His Excellency, siguro, maski ano namang kapal ng mukha mo, palagay ko, aalis ka na. Kumbaga sa katulong eh. Kumbaga sa katulong na, alam mo kung ano nangyari sa bahay mo. Tapos, tinatanong mo yung katulong. Di ba? Didiplomasyahin mo nga eh. Di ba? Pero kung sakali nga pero palagi ko hindi na makakasagot si Sara pag tinanong ni Marcos ng gano'n eh. Ano ba ang konteksto ng prayer rally? Mukhang marami kayong dinasal Mukhang maraming dasal yan Ikaw, ano naman ang ginawa mo, BFF? Nandun ako eh. Anong dinasal nyo? Doon sa anong pinagsasabi nila? Yung mga nag-rally. Lalo yung tatay mo, nandun pala yung tatay mo. Ano sabi ng tatay mo? Palagi ko, aalis, di ba mga pre? Si Celes, ano sabi ni Celes? Nananawag, lang naman sumagot si Sara. Nananawa, ang konteksto, pinag-resign ka na para ako na pumalit. Di ba? Palagi ko pag yun ang ginawa nitong si His Excellency. Hindi ka naman nakikipag-away, di ba, His Excellency? Tinatanong mo lang yung pinag-iwanan ng bansang Pilipinas kung ano nangyari. Natural na tanungin mo siya, sa kanya mo iniwan eh. Di ba? Ano sa palagay niya mga friend? Yan ba tamang gawin ni His Excellency? Hindi mo siya inaaway, di ba? Hindi mo siya tinatanong mo lang. Kung anong konteksto nung prayer rally, kasi prayer rally, mahaba-habang dasal yan. Di ba? Ito naman yung mga kongresista. Ngayon lang ako nakita at nakapanood ng prayer rally na gano'n, di ba? Ako rin. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng prayer rally. 7 araw. Wala naman dasal. 5 hours ago ito. At meron 12,000 views. Mga kongresista, binanatan ang prayer rally ng SMNI na dinaluhan ng mga pro-Duterte. Medyo lagyan naman natin ng konting delikadesa. We should never allow political dissent to boil down to espousing violence, no? Well, ngayon lang kami nakakita ng prayer rally na puro mura ang naririnig, no? So, mas maganda itigil na lang nila yan dahil wala naman na itutulong sa ating bansa yan. Walang ginawa kundi puro puot at masasakit na salita yung binibitawan dun sa pagtitipon na yan. Hindi po to maganda pakinggan at hindi rin to magandang naririnig, especially ng mga kabataan. The administration of President Bongbong Marcos is doing very well. Eden has a creamy taste and just to get your take po, what's your opinion po of these prayer rallies that
transition somehow into political rallies and at times anti-government rally pa? Well, yun nga. Tama na ho yan. Magbigay na ho tayo ng komento dyan. Marami po akong babasahin. Magagandang komento, no? Kung bakit kasi, no? Kagaya yung naging prayer rally 7 araw sa Liwasan Bonifacio. Sino ba nakakasakop na mayor dyan? O LGU dyan? Nakita naman niya na hindi prayer rally ang nangyayari kung hindi yun nga political rally. At yun nga ang target, ipababain si Marcos sa pwesto at ipalit si Sara. Ba't hindi pinapahinto? Ba't pinapatuloy? Di ba? At kung saan yan? Sinimulan sa Davao, minura si Marcos, ni Duterte. O, andun pa yung kapatid niya si Amy. Pumunta na Cebu. Ngayon pumunta. Isang araw yata sa Cebu, isang araw sa Davao, pumunta rin. Liwasan Bonifacio, malupit po yan, mga friend. 7 araw po yan eh. Talagang, kumbaga sa ano eh, malaki, no? At saka yun nga, talagang yung ingredients, talagang rectangle si Kibuloy, at talagang may puot na, tama sabi ng isang kongresista, na gusto na talaga nilang, gigil na sila, na ibagsak itong gobyerno ni Marcos, which is hindi naman nangyari. Kasi nga, sa panawagan ni Celes, sa AFP at Armed Forces of the Philippines, at saka sa PNP, nagawin na nila ang kanilang tungkulin at sawa na raw ang tao, galit na ang tao sa gobyerno ni Marcos at kailangan na si Sara Duterte ang pumalit. Ni Boy Scout nga, walang pumunta eh. Di ba mga boss? Pero yun, balik tayo sa aking laman ng aking natitirang utak. Kung ako sa iyo, His Excellency, yun ang gagawin ko. O, diplomasya, kausapin mo yung pinag-iwanan mo sa bansang Pilipinas kung ano nangyari. Patay mali siya ka na hindi mo alam na winalang niya ka nung ikaw ay wala. O, di ba? Tingnan mo kung ano isasagot niya pag hindi umikot ang mata niya. Mag-collab na po tayo mga friend. Mahaba-haba po ito eh. At least naging masaya naman na kayo dito sa vlog na to, no? Kaya lang, sana itong mga pinaggaganapan itong prayer rally na to, prayer rally, nandun si Willie Rebillame kasama yung mga sumasayaw na nakabra lang yata tsaka nakabikini. Prayer rally yun, ha? Tinawa dyan pa, no? Tapos yun nga, merong mga ganyan kagaya nila Tupacio, kung sino-sino nandiyan yan. Di ba? Sige, magkulab na tayo. Marami ho ito eh. Punta ho tayo kay Kibuloy. Wala. Lunes na. Wala ho. Oh. At yun nga. Yung pag-aresto, malabo pa po yan sa tinta ng pusit. Malabo pa po yan sa tinta ng pusit. Ulit-ulit. Shout out, Librado Ludovico. Blessed Sunday morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Sabi nga ni Trillanes, talagang makakapal ng pagmumukha niyang mga Duterte. Yung matandang durian dutae, halang ang bituka. Pweh, walang silbi itong si Sarang Butangera na walang H. Siya ang pinagsisilbihan ng bayan. Leching mga hinturopot, ayaw pang mag-resign. Pero pag ginawa ni Excellency ang aking laman ng natitirang utak, baka sakaling mag-resign na yan. Diba? Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay, magandang buhay. Jaime Villapando, welcome to the club. Gandang gabi Sir Rox. Palibhasa po kasi ang buong pamahalaan ng Pilipinas ay nabuo ni Duterte na maipasok niya ang mga pinili niya para siya ay huwag hulihin, kundi protektahan sa kabila ng napakarami niyang mga karumaldumal na mga kasalanan na dapat niyang panagutan. Sindikato po si Duterte ang ating pamahalaan ngayon. Sila ang mga inilagay ni Duterte na mga produkto sa pandaraya sa 2019 and 2022 election na mga nakaupo ngayon sa buong Kongreso at ehekutibo
at lahat ng mga appointees niya ang nasa hudikatura at COMELEC at pinakain niyang binusog sa pera ang mga general at AFP at PNP. Wala nang legal means na mapuntahan ang taong bayan, kundi tanging isa na lang ang solusyon para ligtas ang bansa at taong bayan ang magkaroon uli ng people power revolution. Hindi ganun-ganun lang kasi, Jaime. Hindi ganun-ganun lang eh. Sino ba ayaw? Oo, pero hindi ganun-ganun lang. User, shout out, ha? Nice topic po, sir. Walang choice si Sara kung hindi mag-plastic dahil bigo po ang plano ng kampo ng demonyo. Di nila mauuto ang taong bayan. No, plastikan na muli. O, diba? Kaya patawag ni His Excellency si Inday. At plastikin niya na rin, ha? Kunyari, wala siyang alam sa mga nangyari nung siya ay wala sa Pilipinas, di ba? At bilang pinag-iwanan, tanungin niya kung ano nangyari, di ba? Danilo Santos, shout out. Boss Rox, di ba Iglesia ni Cristo yan si Topacio? Di ba di naniniwala ang Iglesia sa ganyan? Bakit tinitiwalag yan? Sorry kung di siya Iglesia. Malay natin sa Iglesia. Di mo alam niyang ano dyan. Basta yung alam ko, Iglesia siya, sabi niya eh. Perlatan, welcome to the club. Buong akala ni Sara noong gabing yon ay go na sila sa Malacanang. Patay mali siya pagdating ni BBM. Sumalubong siya at chika-chika ulit sila ni BBM. Sorry pero ngayon lang tayo nagkaroon ng BP na nakangiti pero may urokan na brand. Diba? Nga sabi ko, Perlitan eh. Di urokanin din ni pero yung urokan na may laman, hindi yung pwede, hindi. Gaya tatanungin niya, ano ba nangyari? BFF, ha? Yun, tignan mo ba, sabi ng matanong ni Sara, iikot-ikot eh. Di ba? Hindi naman niya inaaway, di ba? Tinatanong niya lang kung anong ginawa ni Sara nung siya umalis. Di ba? Di ba? Ano pa niya? Tama ba ako? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, tama si Atty. Enzo na makapal ang mukha ni Sara Duterte. Hindi lang basta makapal, adobe na hollow blocks pa sa kapal. Grabe ka naman. Pero pag ginawa ni His Excellency sinasabi ko, nakarating sa kanya yan, palagay ko, ninipis na yung mukha niya eh, di ba? Perlatan ulit ito. Pinahiya pa ni Atty. Topacio ang mga doktor niya. By now, kinakantsawan na yung specialist na doktor dahil kay Kibuloy. Pinahiya niya yung doktor. Iwala ka dyan kay Topacio. Perlatan ulit, Kahit hindi pipirma si Subiri, sure na kamera yung contempt. Pero hindi nila mahuhuli yan. Si Bantang nga, di nila mahuli-huli. Warrant of arrest na talaga, Eto, parang hindi nila mahuli-huli, di ba? Si Kibulog pa, owner of the universe. Perlatan ulit, Wala ding Kibuloy na ma-arrest. Paano nasa Davao? Magkakaalaman na challenge to camera. Di ba? Natin. Miguel Soriano, shout out. Pero kung gustong hulihin yan, huli yan. Subli Kalokohan, ang laki-laki na intelligence pan. Halughugin ang buong kingdom. Halughugin ang bahay ni Duterte. Nilapulong kung saan pwede magtago. Diba? Kung talagang gustong hulihin. Kaya naman nila yan. Alam nga naman makipagpatayan yung mga yan. Posible kaya niloloko tayo ng China eh. Kidigong lang, parang takot pa kayo eh, di ba? China pa kaya? Miguel Soriano ulit Napanood ko yung abot hanggang tenga ang
Hagakpak ko sa tawa, parang nawala sa mental. Kulang na lang maghubad. Si Panelo naman, nagmukhang kamatis tungkol kay Sara. Gusto lang niya ipakita sa mamamayan na uto-uto si BBM. O, diba? Perlatan ulit, oh. Mukhang mahihirapan ang Senado at Kamara kasi sabi ni Kibuloy, siya ang bagong Kristo. Baka matatakot ang mga senador at kongresista para suliin siya kasi siya daw si Kristo. Ewan ko sa hayop na yan kung anong nasa tuktok ng demonyong yan. Kristo. Kristo sa sabungan, pwede. Alberto Olaer, shout out. Karoke, dapat ang parusa sa Pastor Apollo Kibuloy at si Senador Robin Padilla, batuhin hanggang mamatay ka. Pakikiapid naman yun, Alberto. Perlatan ulit, oh. Si Bantag hindi mahuli, sabi ni Atty. Topacio. Convince niya daw si Kibuloy na attend, pero ang show cause order, iba ang lawyer ni Kibuloy. Wala. Marilo Pabianak, shout out, Blessed Sunday po tayo. To all, ka-warriors, hindi lang po makapal ang muka ng Sara Jim Potpot, sabi nga ni Kapersi, kundi sobrang manhid na ang pagmumukha niya na talagang nakaharap pa sa president at ibang kabinete. Playing innocent, high only in the Philippines. Itong si Topacio, another kaluluwa na nakakuha ni Kibbs. Paano pa nga po mapapaayos ang pamumuno nila kung dito sa fake pastor na ito naniniwala at masakit kumakampi pa. Hindi na po madala si Kibuloy. Hindi na po madala ni Kibuloy ang sungay niya at di na mahila ang buntot niya sa tagal ng namayagpag sa paggawa ng kasamaan at pag-api sa mga kawawang mga bata. Lord, gabayan mo po ang aming bansa. God bless po tayo at sa mga kawarrior. God bless, Marilo Pabian. June Lagon, my friend, shout out, Ferdinand Mandak, shout out, sabi niya. Kung aasahan natin na huhuli kay Kibuloy ay ang ating mga kapulisan, yan ay suntok sa buwan. Hindi yan maaaresto, parang si Bantag din. Parang si Bantag din yan, protektado ng kanyang mga kamag-anak at kalahi. Si Kibuloy naman ay mga Duterte. Pero kung FBI ang aaresto, wala yang kawala. Kung si Saddam Hussein nga nahuli sa loob ng tunnel, naglulungga, nahuli pa rin ng buhay. Iba ang pamamaraan nila sa pag-aresto, lalo na yung mga high profile na tao. Matindi ang technology nila, pati resources. Kaya wag na tayong umasa na maaresto yan ng ating mga kapulisan o military. Sana mali ako. Sana mali ka. Pero ako na magsasabi, tama ka. Dennis, shout out, Magandang hapon dito at magandang gabi pa sa iyo, kabayan. Sa tono. Ano to? Sa Tori, dapat tanggalin na yan si Sara Mau. Delikado si BBM sa pag may nangyari ay siya ang tatayong presidente. Totoo. Dennis ulit to. Dennis ulit to. Magaling siya makipagplastikan ang traidor. O, di ba? Kaya dapat mas magaling kang makipagplastikan ni Sex Excellency, ha? Patawag mo yan at tanungin mo kung anong nangyari nung wala siya sa bansa. O ganun lang yun. Federico Mandak ulit to. At itong si Sara, talagang sobrang kapal ng muka pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang makipagplastikan. Protocol yun. Kailangan niyang salubungin ang presidente kahit alam niyang hindi siya welcome sa mga taong naroon. Tanging si PBBM lang yata ang kumausap kay Sara sa oras na yon, no, di ba? Kita nyo ba?
Para siyang may ketong na kinadidirihan, di ba? Dennis ulit, oh. Mas matibay pa ang mukha. Yes, Tupperware na plastic. Joel Madrona, welcome to the club. Pag nagkataon, magkakaroon tayo ng presidente na mas maigi pa yung grade school magsalita. Patay tayo dyan. Sumagot si user. Kung ako si PBBM, tanggal na si Sara as DepEd Secretary. And worse, huli yan as BP sa kasong sedition, including Topacio, Roque, and others who are calling for my resignation as President of the Nation. Totoo. Marcelo Santa Ana, shout out. Karox, Ka-Warriors, magandang araw sa inyo at sa family mo. Magandang araw Marcelo Santa Ana. Dennis ulit, oh. Nakakagamot din kaya si Kibuloy ng na-exorcist idol niya. Bibili ba ako kay Kibulog pag napatakbo niya si Digong? O, di ba? Nakakagamot talaga siya pag napatakbo niya si Digong. Alam niyo, talaga yung katangahan ng tao. Sobre, di ba? Sigaw naman na sigaw yung mga gago nung nagkikwento si Tupacio na siya hinaplos. Ano ba naman? Dennis. Ito. Alejandro Bidad, shout out. Karox, nakakatakot sumali sa grupong yan. Karox, dumadaming attorney na baliw. Grabe ka, Gibbs. Lakas mong humatak ng kabaliwan, Diyos mio. Oh, yun nga eh. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Kainam ng kapal ng mukha ni Sara dahil andyan sa DepEd. Maraming milyones na may magagamit sa 2028 upang bigyan naman ng pera ang mahihirap. Sa ngayon, tiis muna ang gagawin ni Sara. Mga kabayan, wag malinlang sa tamis magsalita ni Sara. Ang kapalit niyan, paghihirap natin sa buhay at mawawala tayo ng kalayaan kung si Sara ang uupo sa 2028. Diyos ko. Marinig ko pa lang yung uupo sa 2028 at tatakbo yan. Anak ng putres, tumatayo balahibo ko. Lahat gagawin ni Sara. Ang lahat gagawin niya. At ama, maghigpit po. Mas higit pong maawa tayo sa ating mga anak at apo. Totoo yan, Moody Muma. Parang nag-upo talaga ng ewan, ha? Federico Mandak ulit, oh. Dapat ma-autopsy ang labi ni Sulweta para verify kung si Sulweta nga yun at normal death nga ang kinamatay nito. Anong normal? Atake sa puso raw eh. Marami tanong na hindi masagot sa pagkamatay niya regarding sa kaso ni Ka-Percy Lapid. Dalawang bagay ito. Kinakabahan na si Bantag or natutuwa siya. Pati na yung amo niya. Mr. Bantag, may panahon pa para magsisi ngayon ang mahal na araw. Sabihin mong, Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso. Hindi yan isasama, friend. Huli na lahat. Pero kung ituturo niya siguro, yung tunay na mastermind, baka mapatawad siya. Dennis ulit, oh. Ang tingin ko ngayon kay Subiri ay aso at hindi tao. Patay tayo dyan. Ako pusa eh. Rino Concepcion, welcome to the club. Kapal mooks po talaga, sabi niya. Dennis ulit, oh. Baka pwede si Kibulok sa iwahig. Dapat sa drum na lang ikulong yun. Rhea Manampan, shout out. Pumunta sa rally ni Kibuloy. Eli, shout out. Sobra na ang galit ni Atty. Enzo sa mga salot na bayan.
at wala pa rin ginagawa si BBM sa kabila ng panggugulo sa administrasyong ito. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless us and bless Sunday to all. God bless, Raul. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening Sir Rox. Mga plastic talaga ang Duterte na ito, lalo na ito si Sara. Di man lang marunong mahiya. Matapos sumama sa rally na gustong pabagsakin si BBM, tapos sumalubong pa kay BBM sa airport. Wow ha, gaano ka katanga itong BBM na ito. At okay lang sa kanya ang pinagagawa ni Sara sa kanya. Isip-isip BBM at kumilos ka na. Mainit ang ulo ni Elizabeth kay BBM. Sino ba matutuwa dyan? Raul Villanada ulit to. Kitang-kita naman na wala namang gana ang mga Marcos kay Sara. Nanaksak kasi sa likod at walang modo. Sinisiraan ang boss niya. Andun siya at kumakampi sa kriminal. Totoo. Rhea Manampan ulit to. Sara, resign. Wala, makapal talaga ang mukha niya. Hindi mag-resign niya. Wala mo nga, nakasalubong pa. Iningitian niya pa si Apo. Mahal niya si Apo. Ay nako. Jimmy Bautista, shout out. Ang kapal. Pakapalan na talaga sa Pilipinas. Talaga. Ted, shout out Ted. No choice lang si BBM na hindi siya pansinin sa sumalubong si Sara. Si Sara naman, nagmukhang tanga. Bale, may pera naman, di ba, Sara? Joe Flores, my friend, shout out. Hello, Sir Rox. Si Sara ay sobrang kapal, pero di naman ganyan kasama. Kung si Boying ay hindi weak. Hindi naman ganyan kasama kung si Boying ay hindi weak. Parang doormat o pamahiran ang turing sa kanya. Gustong-gusto naman. Boying, walang bayag. Patay tayo dyan, Joe. Joe Flores ulit, oh. Sabi ni Pacquiao kay Solveta, bangon, Ricardo, bangon. Yung buhay ulit si Ricardo. Buhay ulit si Ricardo Solveta. Si Ted ulit, oh. Wala nang maisip na para si Pacquiao para ibahin ang isip ng tao na okay lang na hindi sumipot si Pacquiao sa mga investigasyon dahil Diyos talaga itong nagmimilagro. Katunayan para kay Pacquiao, napagaling nga siya nito. Mga masasamang espiritu ang mga tao ba? Espiritu ang mga tao. Tao ba ito? Sabi. Basta yan, mga zombie. Ba? Cat Gray, shout out. Drama lang yan. Drama lang naman nila yan eh. Para hindi sila hanapan ng accomplishment. Pakapalan ng mukha sa issue. Kunyari, relevance ang mga sinisigaw nila. Piling opposition baga. Parehas lang yan mga agenda nila. Galit si Cat Gray. Ano to? Normando Reyes, shout out. Tama lang ang sabi ni Trillanes, walang moral compass ang mga Duterte. As long as they can get what they want, isang option na lang ang natitira sa kanila to unseat Marcos. That to assassinate him. Kung hindi matuto si BBM, goodbye Philippines ka na. Nga eh. Sana hindi, no? Patay, Pilipinas. Elizabeth Iscare ulit, oh. Ibang klase din itong mga supporter ni Kibuloy at Duterte. Ang daming mga bobo at bayaran na mga gunggong, pero buti na lang at di ganun kadami ang sumama dyan. At di rin pala ganun kadami ang mga tanga. At ito namang Atty. Topacio, grabe din ang depensa niya sa mga kriminal na yan. Naging abogado ng mga kriminal. Kakahiya at sumobrang sip-sip sa
parang di abogado. Totoo. Lahat naman sila. Harry Roque, Panelo. Ay, naku. Ruben Amis, shout out. Dito makikita na weak leader talaga si BBM. Binabanatan na siya ng talikuran. Okay pa rin sa kanya. Yun nga eh. Ted ulit oh. Sukol na si Subiri na hindi niya pirmahan ang warrant of arrest ni Pacquiao. Kung di niya pipirmahan ito, nararapat lang sa kanya ang tumanggap ng maraming mura at dapat na talaga siyang mag-resign. Alam mo kung ako kay Subiri, pipirmahan ko yan. Di naman nila mahuhuli yan eh. Parang ano nangyari kay Bantag, di ba? Paglabas ng warrant of arrest, tago ka na. Lalabas na yung warrant of arrest mo. Ano ka ba? Kilo? Okay, boss. Diba? Naku, sus Marioso. Ruben Amis, sabihin mo kay Kibuloy, Tupaksyo, na ibalik sa ulo mo ang utak mo kasi lumipat na sa paa mo. Eko. Lorna Picauco, shout out. Medyo dapat distansya na si BBM kay Sara dahil traidura na ang nangyayari. Ang mga puti at itim na ahas ang sa Malacanang. Kagatin ka kapag gutom na sila sa mga power sa gobyerno. Marami silang mga puti at itim na ahas sa Malacanang. Lorna Picauco ulit oh. Kailangan may bantay si PBBM sa mga animal control sa Malacanang dahil maraming mga animal na nakapalibot sa kanya sa gobyerno. Totoo. Kailangan talaga malupit-lupit na advisor niyan eh. Oh. Pero kitang-kita mo naman kung sino eh. Nampating mo, excellency ka pa naman ha. David Alin Mendoza, shout out. Hello po Karox, sa mga Rocky Warriors, good evening po. Ay Karox, kung sa pakapalan lang ng muka, ay wala nang tatalo pa dyan sa mga dutae. Si Sara Jing Potpot naman po, mukhang pinaasero ng muka para talagang wala nang maramdamang hiya. Doon naman sa vlog ni Mima Alicia, talaga pong nakakatawa. Biruin ninyo po, lahat gagawin ng mga kampo ni Kibuloy para lang maging bida ang isa sa mga manyakol na leader nila. Sige po Karox, magpahinga na po tayo at baka sa susunod na pagbida nila kay Kibuloy ay nakabuhay na to ng patay. Hindi malayo yan. Ano, minsan may tatalakayin ako sa inyo, friend. Sana magustuhan ninyo. Another sekta in the making. At tinalakay ito ni Jessica Soho. Ano klaseng katangahan kasi? Ha? Tatalakayin ko po yan. Ha? Maybe tomorrow. Isip ko nga po baka sabihin nila inatake sa puso si Digonggong at namatay at binuhay muli ni Kibuloy na hindi malayong maisipan nilang gawin. Pwede, galing mo ha, David ha? Nagpabaril muna si Kibuloy at kapag di tinablan ng bala ng baril, baka mapaniwala pa ako na sa kanya na siya nga ang appointed son of ni Taning. Huwag ka nga David ha, mamaya nagpabaril nga yan eh. Pero ang gamit naman baril, blanco. Di ba? Hindi nga tinablan. June 360, my friend. Shout out. Good morning, Manong Roque at sa lahat ng mga ka-warriors. Makikalang beses na sinabi ni Bad na baka wala na si Kibuloy. Nakakabahala kasi lately, mostly analysis niya ay nagkakatotoo. Hindi kami nagkakalayo, friend. Pero ako hindi. Nandyan lang yan sa ilalim ng lupa. Lorna Picauco, sabi niya, mga punit ang utak nila na nagsasabi ng
mga fake news dahil puro sila sugo ni Digong at Kibuloy na hawak sa liig ng China. Kaya pati mga kababayan nila, niloloko nila dahil sa power at mga korupsyon na nagpapahirap sa sariling bansa at mga kababayan. Totoo yan, Lorna. Lorna ulit, oh. Yan ang mahirap sa mga bayaran. Nagagawa ang mga bagay na inuutos sa kanila maski alam nilang mali, no way out sila. Dahil parang sindikato ang grupo nila. Tama lahat ang sinasabi ni Ka-Percy na merong malaking sindikato sa gobyerno. Totoo! Totoo! Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. July 7 Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Sherwin. Si Rox, masarap po sana at masayang mabuhay sa mundo kung ang kapaligiran, kalikasan at mga sangkatauhan po ay may respeto at pagmamahal sa mga magagandang likha na bagay po sa atin ng Diyos. Grabe na po itong sobrang makamundo at sobrang pagmamahal sa kayamanan, kapit tuko sa pangyarihan at material na mga bagay na halos wala po talagang natitirang hiya at konsensya. Kahit man lang po sana para sa Diyos, si Rox. Diyos? Ito pong si Madam Sapak. Meron po akong napanood na isang clip sa balita. Naglalakad po siyang may hawak na rosaryo sa kamay na mukhang galing lang po siya sa simbahan. Pero mahabagin Diyos. Sa kanya pong mga pinaggagawa, di na po siya kinikilabutan. Ano po? Grabe ang kapal at nababalutan po ng sobrang kapal na kaplastikan ang pagmumuka at grabing tapang apog. Ako po ay kinikilabutan at nanliliit sa hiya sa sobrang tibay po ng kanyang dibdib at mas makapal pa po sa adobe ang kapal ng mukha. Totoo. Ay, Diyos ko po, mahabaging langit. Ano na po ba talaga, Lord, ang nangyayari po sa earth? Kaawaan mo po sana kami at ikaw na po sana ang bahala sa mga pasaway pong ganap na para po yatang wala ng katapusan pag-iimbot sa kamunduhan. Mga pesting yawa, mahiya naman kayo sa Diyos hoy. Sana lang talaga kunin na kayo ni Lord, mga kurimaw na hinduropot. Kinam. Galit ka na naman, Tia Deli kay. Dennis Ostonal. Welcome to the club, Dennis Ostonal. Tawa-tawa siya, oh. Yun, oh, matinding talaga ang kanilang grupo. Sinasaniban sila ng espiritu ni Digong at Apollo 17, kaya maraming mga malalaswang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Totoo. Marcelo Santa Ana, shout out shout out ko na. Karoke, bayad naman yung mga sumama sa rally, kaya okay lang na isang linggo sila doon. Diyan mauubos ang pera ni Digong nyo na ipinatago kay Santanas. Sana nga magtandem yung mag-ama para maubos yung kwartang ninakaw nila. Naku, Marcelo, hindi kayang ubusin. Maniwala ka, hindi kayang ubusin sa dami. Marcelo ulit, oh. Ang masasabi ko lang, adobe face ng mga Duterte sa kapal. Ang rape victim na si Sara, pumapanig ngayon sa rapist. Patay tayo dyan. Sino kaya naman ang rumape sa kanya? Diyos ko, kanila ang Davao, diba? Diyan lang sa tabi-tabi niya, diba? Marcelo ulit, oh. Mga ka-warriors, huwag kayong mag-skip ng ads. Salamat, Marcelo. Marcelo ulit, oh. Paano hindi mawawala ang sakit sa tuhod mo, uminom ka ng gamot? Gagong abogado to. May pinag-aralan, naloko ng isang pastor. Hindi, anong naloko?
Talagang ganyan ng mga taong nababayaran, nagiging baliw. Marcelo Santa Ana ulit. Abugago ba? Talaga yan? Abugago, oo. User, oh. Napansin ko rin parang lahat may sayad. Simula kay Roque, kay Panelo, ngayon si Tupacio. Totoo, puro mesa. Napansin mo ba? Ako matagal ko napapansin yan eh. Yung mga taga-SMMI, yung truth doesn't matter. O tignan mo yan, masasara na sila. Marcelo Santana ulit. Iglesia ni Cristo pala si Tupacio. Bakit hindi siya lumipat sa kay OJC? Hanga pala siya kay Pacquiao. Oo nga. Pacquiao, lipat ka na kay OJC at saka yun nga, maraming mga night duty. Raul Sino, shout out. Kampo ng demonyo. Ang Dutae, Pacquiao, tandem. Yung patay tayo dyan. Kalat ni Baya, shout out J9G3, well, no, long time no see. My friend. Kuya Rox, payag na ako na maging bayani si Kibulok. Basta sa isang kondisyon, ipiring squad sa Luneta. Hindi pa payag yan. Pero malay mo kalat ni Baya ulit Hello, Miss Akira Milos. May you have a good day. Ingat. Shout out, Akira Milos. Long time no hear. Good morning, Karoke. Batsuin mo na, Karoke. Sabi ni Kalat niyo. Ito. Amado Galang, shout out sa'yo, ha. Palabas lang ni Topacio yung attorney. Palabas lang ni Topacio yan. Attorney Rose. Sinasadya lang niya si Kibbs para magkapera dahil alam niya may tama si Kibbs. Tuso pa sa matching si Topacio. Magulang din yan. Gagawin lahat pagdating sa pera. Pipito Doran, shout out. Hindi talaga sapat yung panonood na YouTube. Yung iba mga hindi nakakapanood. Dapat live mo sa publiko yung big screen sa public para makapanood. Iba ka, idol, sabi niya. Pag nag-live kasi ako, hindi ko mababasa yung mga comments. Kaya ito parang live na rin ito eh. Tsaka yun nga, kuminsan, iba lang yung ganito, na ipopost ko siya kung may, kumbaga, iinom akong tubig, o may masakit sa akin, ganun. Ed Tan, shout out. Si Chupalis, Ilonggo, nanawagan. Boycott, wala dumating. Sama na sana. Manawagan si Chupaberry, si kay Uy, baka langaw dumating. Putang yawa. Edtan ulit yung tubol ni Tupacio gumaling, lubot yung butubol. Kata-kataka, nabuang na sa kwarta, pisting yawa. Al Olalia, shout out Ang tingin ng mga mambubudol sa kanilang mga binubudol ay mga tanga. Yan ang realidad. Para silang mga artista, good or bad publicity. Napag-uusapan sila. And sad to say, marami talaga ang madaling mapaniwala sa mga kasinungalingan, lalo na at may katapat na pera. Good day, Xerox, at sa mga ka-warriors. God bless and help us. God bless, Al Olalia. Eto. Marilyn Karandang. Welcome to the club, Marilyn Karandang. Shout out, Brother Eli Asisio. Sabi niya, biglang nawala ang ningning ng Duterte. Panay negative kasi. Sayang. Magagandang nagawa niya. Natatabunan na. Marilyn! Bulag yata ako Buti ka may nakita ka magandang nagawa. Ako wala eh. Sa totoo lang, wala akong nakita. Al Olalia ulit May paniwala ako na may usapan talaga sa term sharing ang Marcos Duterte. Kaya matigas ang muka ng mga Duterte. Kasama ng maniobra sila sa eleksyon. At alam lahat yan ni Kibuloy. Good day again, Sir Rox. Pwede
Romeo Mendoza, shout out. Yan ang branding ng mga Duterte. Bastos, kapal mooks, sakim sa kapangyarihan. Romeo Mendoza ulit, oh. Si Raulo Tupac Show. Kung totoo yan, hindi miraculous daming Pilipino na faith healer ang gumagawa ng ganyan, ungas. Tatapik po rin natin yan tungkol dyan sa putris na milagro na yan. Mga gunggong talagang tao na naniniwala dyan. Nakakabuisit. Sabi niya, itong mga supporter ni Kibs at Diggs, mga nasira ng ulo, na wala na sa sarili at hindi ginamit ang pinag-aralan katulad ng kanilang idol. Pag ginamit nila pinag-aralan nila, wala sila pera, di magtanga-tangahan na lang sila. Mardy Nyones TV, welcome to the club. Tama ka, sir, sobrang kapal mooks. Thanks for your support sa mahal na PBBM. Mabuhay ka, sir. God bless. Walang iba. Pero Lenny ako, Mardy. Pero kung yan nga, dyan na ako kay PBBM kesa naman dyan sa Duterte na yan. Diyos ko. John Ramirez, welcome to the club. Pabagsak na si Kibulolo at Duterte. Sumama pa yung ibang senador. Totoo, kala nila, Diyos ko. Kung, baka yariin naman. Malapit na mag-isang oras tayo, mga friend. John Ramirez, welcome to the club. Subiri, last mo na to. Isip ka na ng ibang trabaho. Wala, pagka ganyan. Nakakatakot po kasi, mga friend, makina na naman ang South Korea yata ang nakakuha ng itong makina na gagamitin naman sa eleksyon, ha? Chupista Bunao, shout out. Kuya Rox, tuwang-tuwa ako sa reaction mo sa parang kitang-kita mo na pinag-uusapan ng mag-amo, Uy! Kaya naman. Lalong matutuwa ka ngayon sa vlog na to, Chupista. Chupista ulit, to. Kuya Rox, baka naman pera ang panghaplos sa halip na Omega, ha? Senyor, welcome to the club. Hindi tatanggapin ni Lucifer si Kibs. Baka ma-dethrone siya. Totoo, Estrelita Heroes, shout out. Doble cara, yang si Sara. Ang gandang rhyme, doble cara, yang si Sara. Jane L, shout out, Si Rox, alam mo ba na albularyo na rin pala si Kibs? Aba, napapagaling niya si Topacio. May bagong pagkakakitaan ng si Kibs. Ay, nako. Jane L. ulit to. Si Rox, hindi ko alam kung sino ang loko-loko. Si Topacio o si Kibs. Ikaw naman, pareho Tanong ko si Rox, sino ang naloko? At sino ang naloko? Sino ang nanoko? At sino ang naloko? Jane ulit, Alam mo, Xerox, pwede ring maging artista si Topacio. Kumbaga, extra income. Si Kibs may bagong pagkakitaan bilang albularyo. Maraming mayayaman, maiinganyo ni Kibs, pati mga OFWs. Dollar yun, patay tayo dyan. Hindi, siya nga raw ang appointed son nga raw siya, kaya nakakapagpagaling siya. Yun ang gustong sabihin dito si Topacio, ha? Jane L. ulit. Si Rox, si BBM kasi marunong yang mag-dedma. Kadi kung kaya ni Sarang pagplastikan kay BBM, dapat kaya rin BBM, alangan namang papalamang siya kay Sara,
Pero, ano mo, Jane, yung ano ko yung laman ng isip ko, kung tama yun, didiplomasya niya si, Sara, di ba? Hindi naman niya inaaway, tinatanong lang niya kung anong ginawa niya nung binili niya kung ano nangyari sa Pilipinas, di ba? Di ba? Tignan niya kung di pag umikot ang mata niya. Jane L. ulit Xerox, kung ako yung doktor ng Topacio, ididimanda ko yan Hindi niyo ako napagaling, pero isang hipo lang ni Gibbs. Presto, magaling na si Topacio. Nabaliw Pumlayang kikpe, di ba? Okinawa Topacio, ano ba? Reynaldo Gonzales, Lahat ng naging vice president, si Sara ang buisit presidente. Hindi maasahang caretaker pag alam presidente. Gusto pa pakalamahin ang sitwasyon ng mga pangbabalasubas nila sa presidente, gayong wala naman ang napapala. Mas maganda na nga yan, makita ng muka, kawawa Sara ng matauhan. Makita na ng mukhang kawawa Sara ng matauhan Ted, sabi ni Ted Sabi ni Ted, ipinakita ni Atty. Enzo si Marlon Acobo na dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Siya ay nakasalamin ng itim. Napaisip tuloy ako kung siya ay isa sa mga taong nakaupo sa kanto ng karsadang may hawak na gitara at lata ng sardinas sa harapan. O siya ba ay mandurukot? Mukha kasing ganun. Yung pala, representative ni Kibuloy para siya ang sumagot sa mga tanong para kay Pacquiao. Sabi ni Atty. Enzo, bulbuhol ang sagot ni Pastor Marlon Acobo. Kaya ayun, aarestuin pa rin ang kanyang boss na si Pacquiao. Papaano kanyang may paliliwanag ang Biblia kung sa tanong lang kay Pacquiao, hindi na niya malinaw ang mapaliwanag? Ay, abobo talaga. Totoo. Ay, nakaisang oras na tayo. Ted ulit Alin Tayam Nak, shout out Hello po tatay at sa inyong family and sa lahat ng mga ka-warriors. Maleonora Roque, shout out. Hello tay, malapit nang lumitaw si Bantag. Magpipetition for bail ng abogado niyan. Hihina ang kasus ni Bantag dahil wala na link na sa kanya si Sulweta. Kung dito sa lupa na paglaruan ninyong batas, diyan sa kabilang buhay, mag-prevail ang katarungan dahil ang magiging hukom diyan, siya rin mismo ang saksi. Wala kayong maitatago. Lulutong ang gulugod ninyo sa impyerno, mga kriminal kayo. Baka sasama kayo diyan ni FLM. Naalala ko pa yung demonyo na yun. Asa na kayong kapatid ng pastor daw Naging bishop pa yung kapatid ni FLM. Puti. Alin Tayam ulit Wala talagang kakapat sa mukha dyan kay Sara Lutang. Ladies Anita Shout out Ladies Anita. Magandang gabi po sa Rox at sa yung loving wife mo po. Sa lahat na kaming mga viewers mo po. Maganda ang topic na ibinahagi mo po sa aming lahat. Salamat, nagandahan ka Mas maganda ngayon. Ladies Anita ulit Makipag-rally sa Port Bonifacio. Nakipag-rally sa Bonifacio si Butangera Sara. Kasama si Bongo, Batugan, Robin Padilla para patalsikin si PBBM. Gumising ka, PBBM. Ladies Anita ulit Kapal ng pagmumukha talaga ni Sara Butangera. Mag-resign ka na dahil fake ang pagiging BP mo. Tayo dyan. Ladies Anita ulit Xerox, kahit nasa ibang bansa si PBBM, lahat ng ginagawa ni Butangera Sara
nakamonitor ayon sa balita. Hindi, magpapatay mali siya nga siya, kunyari hindi niya alam. Ladies Anita ulit, oh. Yan si Topacio, malala na ang pagkabaliw na nasapian na ni Kibulok. Ladies Anita ulit, oh. Pero okay, maraming salamat po. Mga good topic na binabahagi mo po sa aking mga viewers mo po sa araw-araw. Sa sumasabay-bay po sa inyo, kita-kits uli, mamayang gabi po uli, sabi niya. Ladies Anita ulit, Sir Rox, dapat si Sulweta ipa-autopsy kay Dr. Fortun, yung nagpahukay kay Rian Santos, nakitaan ng bala ng baril sa batok. Hindi nga, baka kagaya nung nangyari doon sa yung pinatay sa Muntinlupa. Sabi, binaungot, yung pala sinukluban ng plastic sa ulo. Ganyan din yan, ha. User, oh. Pakitang Kibuloy lang si Topacio, hakot pera kay Pacquiao. Malaki bayad kay Topacio. User ulit, oh. Basta pera, kayang magbaliw-baliwan kahit isa pang attorney. Ganyan ang mga ganid sa pera. Atay. User ulit, oh. Basta pera, kayang... nabasa ko ito. User ulit, oh. Kahit attorney pa kayang magbuwang-buwangan. Mahalaga, limpak-limpak ang pera ng nakukuha. Ganyan ang mga attorney. Pera ang tinitingnan, hindi yung karapatan ng ipinalipusta, ginahasa. Sana yung maghahasa din ni Pacquiao ang mga anak nilang babae para maramdaman din nila ang pait at saklap ng kung paanong gahasain ng isang manyak na pastor ang isang anak. Totoo. Ay, mission accomplished mga boss. Nakapaglibang na naman po tayo, ha. Sana nalibang kayo. Oo, sa aking topic. Tama ba ako? Kung ako si His Excellency, ganun ang gagawin ko. Pag hindi pa talaga siya nag-resign, talagang wala na akong magagawa. Kung hindi, ako na mismo ang tatanggal sa kanya. Ba't kasi ayaw niya si Bakin, Kaya pinagtatawanan siya sa buong mundo, pag ganyan. Kikita naman sa buong mundo, kung anong ginagawa sa kanya nitong mga Duterte, di ba? At ng China. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Dasal. Huwag po na ang ating panampalataya, kailangan matibay. Mga boss, good night.